Gaano ba kahalaga yung pamisa sa patay? Gaano ba kahalaga yan sa mga taong patay na, matagal lang patay? Mahalaga yan, napaka-importante sa kanila yan guys. No? Yung pamisa sa mga patay. So, sino sa inyo ang naka-experience na napapaniginipan mo yung mga mahal mo sa buhay, mga kaibigan mo, napaginipan mo sila na matagal na silang patay? Malamang maraming mga naka-experience niyan na mga kababayan natin na pagising mo sa umaga na pagiginipan ko yung kaibigan kong patay na. So anong ibig sabihin nun? Bakit napapaniginipan mo siya? Ganito yan guys, no? Napaka-importante ang pamisa sa mga patay doon sa mga taong matagal ng patay. Napaka-importante niyan. Kaya nga sila nagpaparamdam sila sa iyo sa pamamagitan ng iyong panaginip dahil nanghihingi ng tulong yan. Nanghihingi ng tulong. Kasi tayo pag namatay, no, depende na lang kung saan ka dadalhin. Pero karamihan talaga, ang karamihan, ang tao pag namatay, dadalhin talaga doon sa isang lugar na madilim. At yung lugar na yun na madilim ay ano ka doon, mayroong nananakit sa iyo doon. Mayroong nananakit sa iyo doon, tutorturing ka. Mahirap ang sitwasyon doon. Grabe ang stress na mararamdaman mo doon pag nandoon ka sa lugar na madilim. So ngayon, pag ikaw namatay, nandoon ka sa lugar na yan, habang nandoon ka, nagtitiis ka sa hirap na dinaranas mo doon dahil mayroong nananakit sa iyo doon. Mag-iisip ka ngayon ng mga taong makatulong sa iyo. No? Mag-iisip ka na kung sino ba yung mga taong buhay pa na tulungan ka, manghingi ka ng tulong dahil nga sa kalagayan mo, dahil sa yung sitwasyon mo dito na nandun ka sa isang madilim na lugar at mayroong pinapahirapan ka. Ngayon, habang nandun ka, mag-iisip ka ngayon kung sino yung tao na pwedeng makatulong sa'yo. No? Ganon yun, guys. Kaya minsan tayo napapaniginipan natin yung mga taong matagal ng patay. Kaya sila nagparamdam sa'yo dahil yun nanghihingi ng tulong. So ngayon, ano ang koneksyon doon sa pamisa ng patay? So maraming mga taong hindi naniniwala nito, lalong-lalo na kung ikaw ay hindi ka Katoliko. Hindi sila naniniwala sa mga ganyan. Pero kung Katoliko ka, naniniwala ka sa pamisa ng patay. Ano bang koneksyon doon sa pamisa sa patay doon sa taong namatay? Ganito kasi pag nandoon ka sa lugar na yon na pinapahirapan ka, no, nandoon ka sa lugar na yon. At ang pahinga lang sa iyo sa araw lang ng mga patay, no? Pag araw ng mga patay, hindi ka malaya ka, no? Hindi ka papahirapan kasi rest day mo yun parang pahinga mo yun, no? Parang siguro yung mga nananakit doon, papahinga din sila sa araw ng mga patay. Ngayon, pag ang taong napanaginipan mo at nagpamisa ka doon sa simbahan, malaking epekto 'yun sa kanila. Dahil makapagpahinga sila, no? Makapagpahinga sila doon sa dinaranas nilang paghihirap. Na kung halimbawa yung misa ay isang oras at kalahati ka rin na makapagpahinga ka. No? Kung yung baga hindi ka saktan, 1.5 oras na hindi ka saktan, walang nananakit sa'yo. Yung 1.5 oras na yan, yung kabuuang oras ng misa ng simbahan at nakasama ka doon sa pamisa na yon, malaking bagay na yon sa mga taong namamatay. Malaking bagay na yun sa kanila
yung 1.5 oras na hindi sila sinasaktan, hindi sila pinapahirapan. Malaking bagay na yun sa kanila. No, ganun yun. Pero maraming dito sa inyo ang hindi nakakaalam ang tamang proseso pag ikaw ay nagpamisa sa mga patay. Ituturo ko rin sa inyo. Hindi ko ituturo, isasabihin ko rin sa inyo yung tamang proseso pag once tayo ay magpamisa sa mga patay. So ganun yung guys, no? Sa loob ng 1.5 oras, ang laking tulong nun. Lalong-lalo na pag araw ng patay, no? Ano ba yan, yung anibersaryo ng iyong pagkamatay, no? Pag anibersaryo, tapos magpamisa sa simbahan, bimisahan ka ng pare, malaking tulong yung sa kanila. Isipin mo, no? Sa 1.5 oras na tinigilan kang hindi ka nila kayang saktan, no? Malaking tulong yan, isipin mo. Dahil grabe ang hirap na mararanasan mo doon pag ikaw ay namatay at nailalagay ka sa madilim na lugar. Yun ang ganun kahalaga ang pamisa sa mga patay. So ano ba ang tamang paraan para magpamisa ka sa mga patay? Halimbawa, yung asawa mo, mamisahan mo siya. So, ano ba ang gagawin mo? Bukod sa ibigay mo yung pangalan ng asawa mo sa pare, mayroon ka pang gagawin. No? Ang gagawin nyo guys, pag nagpamisa kayo sa patay, ang gagawin nyo bago kayo pumunta sa simbahan, ang gagawin nyo, di ba mapapansin nyo sa labas ng simbahan ay mayroong mga tirikan ng mga kandila doon. Di ba? May mga tirikan ng mga kandila doon. Ang gagawin nyo, bago kayo pumasok sa simbahan, magdala kayo ng 3 kandila. 3 kandila, tapos yung 3 kandila na yon, sindihan nyo at ilagay nyo sa labas ng simbahan, no? At manalangin kayo doon sa kandila, no? Manalangin kayo doon sa kandila at sabihin nyo na itong manalangin ako na mas maganda nga manalangin kayo ng 3 I believe in God, no? I believe in God. Tapos 3 Hail Mary. Tatlong I believe in God, 3 Our Father, at 3 Hail Mary, 3 Glory Be, no? Siyempre, unang-una, ialay ko sa Panginoong Diyos. And after mong maano mo yung 3 yung paulit-ulit, manalangin ka ulit ng ganun pa rin. 3 pa ulit-ulit, no? Manalangin ako ng 3 I believe in God, Our Father, Hail Mary, and Glory Be. Inaalay ko sa aking asawang namayapa na si ganito, no? So, habang nanalangin ka noon, dapat yung kandila nakasindi na. Pagkatapos noon guys, pupunta ka doon sa pare, sa samdap, punta ka sa pare, yun, magpamisa ka sa patay. Yung pamisa mo yung maong mong kaibigan, asawa mo, tatay mo, ganon, or kahit sino. Ayun, ganon yun dapat guys ang gagawin. Kaya, isipin mo no, sa 1.5 oras na misa ay natulungan mo yung taong patay na. So, anong tulong na naibibigay mo doon sa kanya? Yung oras na tinigilan siya. Yung oras na hindi siya pwedeng saktan doon. Malaking tulong na yun sa kanila. Kaya napakahalaga. Gaano ba kahalaga ang pamisa sa mga patay? May mga iba pa nga dyan naliligtas May mga iba dyan na dahil lang sa pamisa ng patay ay kinuha sila doon sa dilim. At nilagay sila sa liwanag. May mga ganon, no? Ganon yun guys. Kasi,
yung kandila doon na nakatirik doon sa labas ng simbahan, yung liwanag yun yung magbibigay proteksyon sa kanila. No, yun yung magbibigay sa kanila ng liwanag, yung kandila na nakasindi doon sa labas ng bahay. Ganun yun. Yung pagkandak ng misa ng ilang oras, yun yung magbibigay liwanag sa kanila, sa kanya, para yung mga taong nananakit sa kanya, yung mga nilalang doon na nagpapahirap sa kanya ay hindi makakalapit sa kanya. No? Sa loob ng 1.5 oras na misa. And after dyan, pagkatapos ng misa, yung mga nilalang na nandoon na nagpapahirap sa kanya, lalapit na naman yun sa kanya at pahihirapan ka na naman. Ganon ang sitwasyon doon. Kaya ako nga guys, takot akong mamatay eh. Sa totoo lang, kung pwede lang, ayokong mamatay. Pero wala tayong magagawa, mamamatay talaga tayo. Alam mo bakit ako takot na mamatay? Kasi ang kinakatakutan ko, pag namatay ako, baka doon ako dadalhin sa dilim. Pag doon tayo dinala, ay nako, napakahirap. Ang hirap ng sitwasyon natin doon. Ganon yun guys. Kaya kung kayo, makaranas kayo na mapanaginipan nyo yung mga taong patay na, yung isa lang ang ibig sabihin nun. Nanghingi sila ng tulong sa'yo. So, anong tulong ang pwede mong ibigay sa kanya? Doon sa taong namatay, magpamisa ka sa kanya. Magpamisa ka. Ganon yun. Wala na ibang paraan doon. Muli, magpamisa ka. O di kaya punta ka sa kanyang libingan, magsindi ka ng 3 kandila at manalangin ka para sa kanya. No? Dahil yun guys. Importanteng malaman natin yan kasi para pag namatay tayo, at least alam ng mga naiiwan natin, alam ng asawa natin, alam ng ating mga anak kung ano yung gagawin nila. O, diba? Pero kung yung mga taong namatay na nandun sa liwanag, magpaparamdam pa rin sa'yo yun. Nanghihingi pa rin yun sila ng panalangin galing sa'yo. Mahingingi pa rin yun sila ng misa para sa'yo. Ganun yun. Kahit na namatay ka, nandun ka sa liwanag, ano ka pa rin. Nag-ano ka pa rin ng mga ganun. Kaya guys, kung ikaw, mapapanaginipan mo yung mga taong patay na, isa lang ang ibig sabihin nun, nanghihingi sa'yo ng tulong yun. So, anong tulong maibibigay mo sa kanya? Nandyan yung magdasal ka, magdasal ka para sa kanya, mag-alay ka ng dasal para sa kanya. Pero pero dapat, pag nagdasal ka para sa kanya, dapat mayroon kang nakasinding kandila. O di kaya punta ka sa simbahan, magmamisa ka sa pare. Ganun yun guys. Kaya,